Akala mo ba madali ang magpatakbo ng car rental business? Well, hindi. Mahirap. Pero kung alam mo yung mga tamang diskarte, pwedeng maging sustainable business ito para sa'yo. Nagkaroon ako ng mga maling desisyon na muntik nang magpabagsak ng negosyo ko, to be honest. Pero dahil doon, marami din akong natutunan, marami akong napulot na aral, at ngayon gusto kong i-share sa inyo yung mga bagay na natutunan ko para hindi mo na rin pagdaanan yung mga pagkakamali na yun. At kung iniisip mo kung sulit nga ba talaga ang pagnenegosyo ng car rental, may sagot ako dyan sa dulo ng video at baka magulat ka. Pero bago yan, gusto ko muna magpakilala sa inyo. Ako nga pala si Brother Lino, isang content creator, a book author, a public speaker, a real estate consultant, and as of right now, I'm starting my business, a car rental business. And I'm sharing my journey through my playlist, pwede niyang panoorin dito. So kung gusto mo mag-grow about negosyo, mindset, at mag-explore ng iba't ibang experience sa buhay, make sure to subscribe to this channel at ako nang bahala sa'yo. What's up mga brother? Brother Linus here. Nagbabalik para i-share ang journey ng aking car rental business. So quick intro lang mga brother. So mga brother, sa mga hindi pa nakakalam, bibigyan ko lang kayo ng quick backstory. So aside from doing content creation, mindset content, self-development, and mindset about businesses, sobrang hilig ko talaga sa sasakyan. In fact, favorite ko kapag nakakita ko ng mga sports car, kapag nakikita ko ng ibang mga sasakyan sa daan, talaga na-inspired talaga ako. And then one time, meron akong narinig na isang life coach na sinabi niya, start your business kung saan natutuwa ka dahil ayun ang hilig mo. And after that talk, talagang pinag-isipan ko maigi, ano nga ba yung bagay na hilig ko talaga? Kung saan yung masaya talaga ako. And then, bigla ko na lang naisip na why not I start a car rental business? So paano nga ba yun nag-umpisa? So hindi niyo pa napapanood yung first video ko, pwede niyo balikan yan. Sinabi ko doon yung konting backstory, pero nag-umpisa yon with my idea and binalidate ng idea ng ibang tao. Meaning, I'm attracting that same mindset, same idea na nilid ako to start this car rental business. So this is not all about just business. It's all about me knowing kung ano nga ba talaga yung gusto kong gawin. So ano nga ba yung nag-inspire sa akin na umpisahan tong car rental business? Unang-una, when you say car rental business, it's about you having a car. So instead of you na maging liability yon, ginamit ko na lang as a business na kung saan na-enjoy ko yung car and at the same time kapag may client is kumikita pa ako doon. Actually, to be honest mga brother, meron din akong personal car na hindi ko pinaparenta. Because ayun talaga yung para sa akin. Tinuturing ko na para sa akin. And then yung bagong sasakyan na kinuha ko for this business is something that I want to own nung medyo bata-bata pa ako. But naisip ko rin na why not kuhain ko yon and at the same time start a business around it. So ito pa lang talaga yung umpisa. Marami pa akong plano soon about this car rental business kung paano ko palalaguin. Kaya samahan niyo ako sa journey na to. So marami na rin dumaang sasakyan sa buhay ko. Kaya medyo alam ko na kung ano yung first unit na kukunin ko para sa negosyo na to. Why hindi ko pinili ang Mirage? Bakit hindi ko pinili ang Vios? It's not about hindi sila magandang brands. Napakagandang brands ng Mitsubishi, ng Vios. It's very reliable. Siyempre Toyota yan, di ba? Pero naisip ko lang, why not maging kakaiba sa pagpasok ng negosyo nito? And why not make it more premium or a bit better. Medyo mas mahal nga lang kaya naisip ko na kuhain yung Honda City. After ko makuha yung sasakyan, marami yung pinagdaanan na challenges at lessons na natutunan sa negosyo na doon. Unang-una na yan. When I started that business, magkaroon kaming ka-tie-up partner. So yung ka-tie-up partner namin, siya yung nagbibigay sa amin ng kliyente. For 1 week, nasa kanya yung sasakyan ko, knowing na kumikita ito ng maayos. Tapos may commission din naman siya. So ganun yung nangyari. Pero horror pan horror. After that 1 week, merong isang client niya which is a foreigner na nakasagi ng sasakyan ko. In that scenario, ang pumilay sa negosyo ko for almost 1 month. Kasi after that January, halos hindi ko na biyahe yung sasakyan because kailangan ko pagawa yung side mirror sa kasa dahil ayokong iparenta yung sasakyan ko nang merong sira or anything na ikarereklamo ng client. So talagang gusto ko talaga ma-serve yung client kapag na-experience niya yung sasakyan ko. Yun, gusto ko matutuwa siya. Yan yung bagay na natutunan ko. And past few months na, it's April right now as for recording ng video, hindi pa rin nagbabayad sa akin yung ka-tie-up partner ko. Which is, to be honest, diba, ayun yung mga bagay na matututunan natin, yung credibility na magiging ka-partner natin. Dapat natin yung pag-isipang mauigi. Dahil hindi lang naman basta may business is
okay na ka-partner. Minsan credibility talaga yung titignan mo sa isang tao kung paano siya magte-take ng full responsibility para maayos ang isang problema. So, ayun yung bagay na naging challenge ko at ayun yung natutunan ko. So, if hindi ka naman mag-i-start ng merong ka-partner, I suggest that maging responsible ka at maging accountable ka sa mga bagay na mangyayari sa negosyo mo. Pwede maging smooth sailing yan, pwedeng magkaroon ng challenge. So, it's up to you kung paano mo yan i-handle. So, yung success ng business mo ay nakadepende lamang sa kung paano mo ito i-handle. So, tips for beginners na nag-uumpisa pa lang or yung mga aspiring na gusto mag-umpisa, I can suggest na dapat tingnan mo yung market dun sa lugar kung nasaan ka. Meron kasi mga market na malakas yung mga sedan. Merong mga market na mas malakas yung mga 7-seater. So, it's up to you kung paano mo yun pag-aaralan. Dahil dito sa amin, na-notice ko, based on my own research, na malakas talaga yung mga sedan. Lalo nung December, sobrang lakas talaga ng sedan. Ngayon, since April na, marami naghahanap ng 7-seater. So, I guess it's seasonal. Hindi ko pa alam. Pero, since this is part of our journey, sa mga susunod na video, pwede ko kayong i-update kung ano nga ba yung mga naging trends ng needs ng mga possible renter or ano ba yung mga hinahanap ng mga possible renter ngayon. Kaya hindi ko rin masagot kung ano nga ba yung mas magandang kunin, kung sedan, 7-seater or van, because it's all about you doing your market research. So ikaw talaga yung makakasagot niyan. Another tip is for you to realize kung i-start mo tong negosyo na to at yung pera lang talaga yung hinahabol mo, medyo mababaw na rason yan. So I want you to start taking a look at your biggest why. Bakit mo nga ba ito inumpisahan? Bakit mo nga ba gustong magkaroon ng negosyo? Para kanino mo nga ba ito ginagawa? And if money lang talaga or monetary value lang talaga yung habol mo, possible na may pagdaanan ka tapos sumayaw ka na because of medyo mababaw ang rason mo. So I want you to take a look at what's your reason. What's your real reason why you start this car rental business. Kasi ayun yung magiging foundation kapag meron ka pinagdadaanan at ayun yung magbibigay sa'yo ng fuel para ipagpatuloy yung mga bagay na pinagdadaanan mo at mapagtagumpayan mo ito. So maraming tatanong, is this business worth it? Worth it nga bang umpisahan yan, Brother Lino? Malaki na ba yung kinikita mo dyan? Okay na ba yan? Passive income ka na ba dyan? ROI ka na ba dyan? Ay yung kadalasan na tanong. No? So for me, it is worth it. Kasi ang habol mo experience, may bagay ka natututunan at may bagay ka pang mga gustong umpisahang negosyo, pwede kang mag-start dito kasi dito madedevelop yung skills mo into handling people, into talking to people, and at the same time, giving your service to other people kasi that is the real foundation when you are starting a business. Yung alam mo kung paano inumpisahan from ground up, at alam mo kung paano gawin yung negosyo kahit na natutulog or nakapikit ka pa. Because dito ka matututo. Parang ito yung school mo, ito yung tuition fee. So kung ngayon yung habol mo yung experience, I can suggest na worth it yung umpisahan itong negosyo. And since I'm just starting, no, nakakaumpisa ko pa lang, maganda naman yung tinatakbo ng negosyo. Madami akong nakikilalang bagong tao. Madami akong nagiging opportunity because of it. And at the same time, nakakatuwa na ang dami rin palang mga aspiring na car rental business owner or mga negosyante na natutulungan ko because of doing this kind of business. That's why I'm sharing it to you guys. So yun lang mga brother, may lang talaga tong video na to kasi madami pa akong ginagawa talaga, to be honest. I would like to share with you some of the things that I'm doing aside from this business. Kung okay lang sa inyo, sa mga susunod kong video, i-share ko din sa inyo. Gusto ko kayong isama. Para naman may mga bagay din kayo matutunan aside from this business. Shameless plug lang ako mga brother. Isa to sa mga opportunity na nakukuha ko along the way because of doing the car rental business journey here in YouTube. At meron akong nakapartner na isang brand. So, itong brand na to makakatulong talaga sa inyo. Bakit? Kasi para to sa mga sasakyan nyo. Kasi lagi natin pinaparentahan yung mga sasakyan natin. Laging merong gumagamit. Minsan nagkakaroon ng odor. So, if you want to eliminate that odor to sanitize your car, and make it smell like brand new again at the same time sobrang linis pa. Check nyo yung link sa baba para makita nyo. Mura lang naman yan. Parang sanitizer ng sasakyan. Baka din makatulong sa negosyo nyo. Siyempre, part ng service natin ang maayos sa pag-deliver ng sasakyan sa ating mga renter. Gusto mo rin bang bumango yung sasakyan mo at luminis kahit once a month? Ito dapat yung gamitin mo. Ito nga pala yung Corper Antibacterial Odor Remover.
Isang powerful spray na hindi lang nagpapabango pero nagsasanitize din ang loob ng kotse mo. At madali lang siyang gamitin. Start lang yung sasakyan, buksan at itodo ang fan or blower ng unit mo. Sunod naman, siguraduhin natin naka-off yung aircon or thermostat. Tapos i-hard press mo lang mismo yung bottle. At hayaan mo lang ispray sa loob ng sasakyan. Hintayin lang ng 1 to 2 minutes at boom! Wala na ang unwanted odors, bacteria at germs. Say goodbye sa baho at hello sa freshness. Subukan na ang Corper Antibacterial Odor Remover at ramdam mo ang linis at bango. For more details ng product na to, andyan na yung link sa baba. Ngayon, nandito na agad kami sa loob ng sasakyan after few minutes nung pinatapos namin yung sterilizer. Sobrang bango talaga. Grabe. So yun lang mga brother. Pag may questions kayo, i-message nyo lang ako sa aking Facebook page. Nagre-reply po ako. Medyo matagal lang kasi sobrang dami talaga napupuno. Yung inbox talagang binabalikan ko isa-isa. So yun lang. Comment naman kayo dito anong natutunan nyo at ano pang pwede kong maitulong sa inyo soon. Yun lang. God bless you. Sana may natutunan ka. Bye-bye.